Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapalangga. So ngayon, nagsabi na naman si Amo na magluluto daw ako ng hipon na may gata. So ayan yung hipon niya. Nilinis na po namin yung hipon niya. Tapos ito ang gagamitin kong panggata niya, Makati coconut cream. Tapos igigisa ko siya ng bawang, sibuyas, luya, lemon, kamatis, tapos yung curry powder, curry leaves, tsaka curry yellow, curry paste, tapos lalagyan ko siya ng yogurt, ng tomato paste, tapos panghuli na po, pag malapit na siyang maluto, lalagay ko itong tomato na maliliit, cherry tomato, tsaka yung mushroom. So, ayan, start na po tayong magluto, maggisa. So, ayan po, nakagisa na po tayo ng bawang, sibuyas. Tapos, yung hipon, siseparate po siyang igigisa dito. Para hindi siya overcook pag nilagay natin doon sa sauce na ating gagawin na gata. Ayan na nga po, sinunod ko na yung luya, yung lemon, tsaka yung kamatis. Tapos, dito sa kabilang pan, ayan, nilagay ko na yung hipon. Ginisa ko na siya ng separate. Hayaan ko lang siyang maging red ng konti. Ayan. Lalagyan ko na siya ng konting tomato paste. Ayan. Haluin lang. Tapos, susunod ko na yung curry powder. Ay, curry paste. So, ito na po. Sinunod ko na yung curry paste. Lang. Dali lang siyang gawin. Para alam nga niluto ng ginataang hipon sa atin. Parang dito naglalagay ka ng red salsa. Ang kulay nito, magiging kulay nito orange. Orange na may gata. Halu-haluin lang siya. Yan, ganyan lang. Yan. Tapos ilalagay ko na yung gata. Pwede na po siyang ilagay yung gata kasi ito na siya. Luto na yung kamatis. Maglalagay na rin pala ako ng yogurt. Kalahati na itong yogurt ang ilalagay ko dito. So, ayan. Kalahati lang yung yogurt lalagay ko dito. So, ayan. Haluin lang. Lalagay ko na yogurt. Tapos lalagay ko na itong Makati coconut cream. So, yan po ang magiging kulay niyan. Magiging siyang gatang kulay orange. Ayan. Paborito nila Amo yan. Lagi niyan nagre-request na maglutong ganyan. Lalo na pag may bisita po kami, palaging ganyan ang pinaka-request sa akin na lutuin. Tapos yung hipon, ayan na, luto na siya. Maliliit yung hipon na nabili. Hindi katulad dati, jumbo. Tapos, pag luto na to, at okay na itong sabaw na to, yan, lalagyan na natin ng asin. Tsaka ng paminta. Tapos, pag luto na yan, okay na yung sabaw niya, yung lasa niya, ilalagay ko na to. Yan. Ilalagay ko na yan. Ayan, tapos huli na po itong hipon. Akin na rin ilalagay yung leaves na ano mo tangatang kasi ito? Curry leaves. Yan. Para maglasa na yung sabaw niya ng curry. Mabango kasi yan eh. Yung dahon na yan. So, ayan, okay na po yung sabaw niya. Pwede ko na siyang ilagay. Itong dalawang ito, pwede ko nang ilagay. Ayan. Ilagay ko na siyang sabay. Ayan. At yung hipon niya, paluto na rin. Pahubasin ko lang yung
paalisin ko lang yung tubig niya konti. Tapos, pwede ko na siyang ilahok dito. Tapos, pag isi-serve na siya sa lalagyan, pagkakain ng mga amo, lagyan niyo siya ng ganito. Kusbara fresh. Wara-waragan niyo lang siya. Yan. Pitas-pitasin niyo lang siya ng ganyan. Parang design lang sa taas, para may buhay ang aking niluluto. So, ilan po ang aking isi-share na luto ngayong araw na to. Sana may natutunan po. Paalam, mga palangga. God bless po sa atin lahat.